Maman? Maman? Tu viens d'apprendre que ton père est vivant? Ang pelikulang ito ay isa sa pinakamagandang pelikula na ipinalabas. Nakakadurog ng puso at puno ng kaguluhan at emosyon. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Unsandy na ipinalabas noong 2010. Parfois, il vaut mieux peut-être. Nagsimula ang pelikula sa isang silid kung saan may makikitang ilang mga batang lalaki at mga kalalakihan. Isang lalaki ang gumagamit ng electric clipper upang kalbuhin ang mga buhok ng mga batang lalaki. Ang isa sa mga bata ay may 3 tuldok na tattoo sa kanyang sakop. Sa kasalukuyan, makikita ang isang bodega kung saan ang isang lalaki ay kinuha ang file ni Nawar Marwan at kinuha ang isang selyadong envelope sa loob nito, saka bumalik sa kanyang opisina kung saan may naghihintay na isang babae at isang lalaki. Sa loob ng envelope ay napapaloob ang huling habili ni Nawal na ang kanyang mga naiwang salapi at mga ari-arian ay paghahatian ng kanyang mga anak, ngunit may mga kondisyon ito. Nais ni Nawal na ilibing siyang walang kabaong at nakatiwarik ng walang ikakabit na lapida. Hindi di umano nito natupad ang kanyang mga pangako, kaya hindi siya nararapat sa maayos na libingan. Ayon pa sa kanyang habilin, hanapin ni Jean ang kanyang ama at ipaabot ang isang sobre. Ibinigay din ang natitirang sobre para kay Simon upang hanapin ang kanilang nawawalang kapatid at ibigay iyon. Sa sandaling magawa na nila ang habilin ng kanilang ina, ay pumapayag na ito sa maayos na libingan. Nagalit si Simon, ngunit ayon naman kay Jean ay alam nila ang kwento tungkol sa kanilang ama. Ngunit wala silang kaalam-alam na may kapatid pa sila, kaya paano sila binigyan ng kanilang ina ng kakaibang habilin. Kinaumagahan sa opisina ng professor ni Jane, ipinaalam niya ang kanyang suliranin at sinabi din na namatay ang kanyang ama habang may giyera sa Daresh. At ang kanyang ina namang si Nawal ay nag-aral sa French University sa bayang ding iyon. Kinuha ng matanda ang kanyang lumang listahan ng mga contacts at ibinigay kay Jean ang contact ng kanyang dating kaibigang si Said Haidar na nagtuturo sa French University sa Daresh. Naghalungkat si Jean sa mga naiwang gamit ng kanyang namayapang ina upang makatulong sa kanyang paglalakbay. At nang halughugin niya ang mga damit nito ay nakita niya ang isang larawan ng kanyang ina noong kabataan pa nito na sa likod ay may nakasulat na salitang Arabic. Tinungo ni Jean ang swimming pool at tinitigan ito kung saan naalala niya ang araw na lumalangoy siya at nakita niya ang kanyang ina na nakaupo at nakatingin sa kawalan. Tinungo niya ang kanyang ina at itinanong kung ano ang problema nito, ngunit hindi ito umiimik. Bumalik ang flashback sa nakaraan habang tumatakbo si Nawal sa mabatong lupain upang katagpuin ng lalaking si Wahab na isang refugee at nagplano silang magtanan. Nahuli sila ng isang kapatid na lalaki ni Nawal na si Nicholas at nakiusap siyang hayaan na lamang sila. Ngunit tinawag ng lalaki ang isa pa nilang kapatid kaya lumapit din ito sa kanila. Inilabas ni Nicholas ang kanyang baril at pinaputukan si Marwan sa mukha nito na agad namang binawian ng buhay. Habang nakaluhod si Nawal sa labi ng kanyang minamahal na si Wahab, ay itinutok din ng kanyang kapatid na si Nicholas ang baril sa kanyang ulo dahil nadungisan niya ang kanilang karangalan. Ngunit nang tangkang babarilin na sana nito ay pinigilan sila ng kanilang lola. Pinagmumura ng matanda ang dalawang lalaki sa pagnanais nilang paslangin ang kanilang kapatid. Pinapasok siya ng matandang babae sa loob ng bahay at ipinaalam ni Nawal na siya ay nagdadalang tao. Galit na galit ang lola ni Nawal sa kanya at pinagsisigawan siya nito, ngunit sa huli ay nag-iyakan silang dalawa at inalo siya ng matandang babae. Habang nasa labas ang lola ni Nawal, naroon din ang kanyang dalawang kapatid na lalaking sina Halas at Nicholas
na naririnig ang kanyang mga panaghoy sa loob ng bahay. Hindi lamang nawalan siya ng minamahal, kundi nawalan din ito ng ama ang kanyang anak. Sinabihan si Nawal na kanyang lola na magtungo sa kanyang tiyuhin dahil wala na siyang hinaharap sa kanilang nayon. Nais ng matandang babae na mangako si Nawal na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata nang sinambit niya ang kanyang mga pangako. Nang araw na makapanganak na si Nawal ng isang lalaking sanggol ay nilagyan ng kanyang lola ito ng 3 tuldok na tattoo sa sako. Bago ito dinala sa bahay ampunan, ipinapangako ni Nawal sa kanyang sarili na hahanapin niya ito balang araw. Sa kasalukuyan, nakarating naman si Jane sa French University sa Daresh at doon natagpuan nito si Said, ngunit hindi siya nito natulungan. Kaya nagtungo si Jane sa receptionist kung saan itinuro naman sa kanya na kausapin si Nahad. Nang tignan ng matanda ang larawan ni Nawal, ay natukoy nito ang lugar sa Kafar Riot na isang bilangguan sa bandang timog. Dating nagtatrabaho si Nawal sa campus newspaper. Nagtanong ang kaibigan nito kung bakit pinapaboran niya ang mga Muslim samantalang isa siyang Kristiyano. Habang nag-uusap sila, ay bigla silang nakarinig ng ingay sa labas. Kaya tumingin sila sa labas at nakita nilang isinara ng mga nasyonalista ang gate ng campus. Ipinaalam niya ang pangyayaring ito sa kanyang tiyuhin. Nakikinig si Nawal sa mga balita sa radyo kung saan maririnig ang mga barilan sa paligid. Habang naghahaponan ay sinabi ng tiyuhin ni Nawal na kailangan muna nilang lumikas sa kabundukan at bumalik na lamang hanggang sa tumigil na ang kaguluhan. Nang gabing iyon ay sinabi ni Nawal sa kanyang pinsan na wala siyang balak na umalis dahil may 2 bahay ampunan sa syudad at hindi siya aalis doon nang hindi nahahanap ang kanyang nawawalang anak. Kaya sa huli ay nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa kasalukuyan, si Jean ay tumungo sa timog sakay ng bus. Matapos makadaan sa checkpoint ay dumiretso siya sa abandonadong bilangguan kung saan nabilanggo ang kanyang inang si Nawal at pagkatapos noon ay tumungo siya sa dating tinitirhan ng kanyang ina. Nakilala ni Jean ang mga kamag-anak ng kanyang inang si Nawal. Sa umpisa ay masaya nilang tinanggap ang dalaga, ngunit nang magpakilala na siya bilang anak ni Nawal ay bigla silang nagbago na pakikitungo dito. Dahil nagdulot di umano ng kahihiyan ang kanyang ina sa kanilang pamilya. Nang magtanong naman siya tungkol sa kanyang amang si Wahab, ay sinabi nilang hindi nila ito kilala at pinapaalis na siya doon. Sa nakaraan, makikita si Nawal na sugatan ng ulo at ang isang bahay ampunan na kanyang pinuntahan ay pinasabog na nagdulot din ng matinding pinsala sa syudad. Nakipag-usap si Nawal sa isang lalaking nakatakip ang mukha at sinabing hinahanap niya ang kanyang anak. Kalaunan ay umanib siya sa milisya at binigyan ng kautosang paslangin ang kilalang leader nito. Pumasok siya sa tahanan ng leader bilang French teacher ng anak nito hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang paslangin ng leader ng milisya. Iniwan niya ang bata habang tinuturuan niya ito at binitbit ang kulay brown na bag, saka siya tumungo sa grupo ng mga kalalakihan. Binaril nito ang leader ng milisya at dahil sa pangyayaring iyon ay inaresto siya sa kanyang ginawang krimen at ipinadala sa bilangguan kung saan ginupitan siya ng kanyang buhok at pinahirapan sa maliit na selda. Sa kasalukuyan naman ay sinamahan si Jean ng isang tour guide sa abandonadong bilangguan at nagkwento ito ng tungkol sa kasaysayan ng lugar na iyon. Mula doon ay itinuro sa kanya ang isang dating prison guard na ngayon ay janitor na ng eskwelahan. Nang ipakita ni Jean ang larawan ng kanyang inang si Nawal ay nakilala ito ng dating gwardya bilang isang bilanggong mahilig kumanta na pumaslang sa isang leader ng milisya. Ayon pa dito ay nakulong si Nawal doon sa loob ng 15 taon at sa loob ng mahabang panahong iyon ay nagpatuloy sila sa pagpapahirap kay Nawal, ngunit sa kabila noon ay nanatili pa din itong matatag
kaya nagdala na sila ng isang lalaki doon upang sirain ito. Tinanong ni Jean kung sino ang lalaking iyon at sinagot naman ito ng matanda na ang pangalan ng lalaki ay si Abu, na isang espesyalista sa pagpapahirap. Paulit-ulit nitong ginagahasa si Nawal. Ayon sa janitor, hinintay muna nilang makapanganak si Nawal bago nila ito palayain. Naging emosyonal si Jean na hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ang umiiyak na dalaga ay tinawagan ang kanyang kapatid na si Simon at nakikiusap na puntahan siya nito sa Daresh. Sa nakaraan, makikita si Nawal na nakatalukbong at nakaposas at dinala sa isang selda kung saan may naghihintay na mga sundalo. Nakapinit ang pinto at maririnig ang sigaw ng isang babae. Narinig ni Nawal ang palahaw ng isang babae kaya nagsimula siyang kumanta. Sumunod naman si Nawal na nakaposas at talukbong. Ipinasok siya sa isang selda kung saan may naglakad-lakad na isang lalaki sa kanyang likuran habang nakaupo si Nawal at nagtatanong. Ngunit patuloy lamang sa pagtikom ng bibig ang babae. Makikita ang kasiyahan sa mukha ng lalaki at pagkatapos ay hinalay nito si Nawal. Bago pa ito lumisan ay binili niya kay Nawal na magpatuloy lamang sa pagkanta. Sa loob ng kanyang selda ay sinusuri ni Nawal ang maumbok na kanyang tiyan. Naalerto naman ang gwardya nang sinubukan ni Nawal na pagsusuntukin ito upang mailaglag ang kanyang dinadala. Kaya ang tanging paraan lamang ay pinusasan siya sa kanyang selda. Dinala siya sa delivery room ng araw na manganganak na siya at isang nurse ang tumulong sa kanya sa pagpapaanak ng kambal na sanggol. Matapos makapanganak ni Nawal ay kinuha nito ang mga sanggol palabas ng bilangguan. Sa kasalukuyan, sina Simon at Lebel ay nakarating na sa Daresh kung saan nakilala nila si Madad na isang abogado upang tulungan sila sa paghahanap. Nang magkita na ang magkapatid na sina Jean at Simon, ibinigay ng babae ang address ng tinitirhan ng nurse na nagpaanak kay Nawal. Nagtungo ang apat sa ospital kung saan ang nurse na nagpapaanak sa kanilang ina habang nasa bilangguan pa ito. May katandaan na ito at isang pasyente sa ospital na iyon. Nagpakilala sila dito at nang mabanggit nila ang pangalan ni Nawal ay nagsimula itong umiyak. Ayon pa dito ay kilala nito sina Simon at Jean. Kinuha nito ang kambal noong maipanganak sila, ngunit ibinalik din niya ang mga ito kay Nawal nang makalaya ito. Nais ng matandang nurse na mayakap sina Jean at Simon, ngunit gulat na gulat ang mga ito. Dahil ang buong akala nila ay ang kanilang isa pang kapatid ang ipinanganak sa bilangguan at hindi sila. Sa nakaraan, makikita ang apat na kabataang lalaki na tumatakbo sa mga durog na bato habang hawak ang tigi-isang plastik. Nang makalabas na ang mga ito ay pinangunahan ito ng pinakamatanda sa kanila hanggang isa sa kanilang kasama ay nabaril. Ang shooter ay walang iba kundi ang anak ni Nawal na nakaupo sa balkonahe base sa 3 tuldok na tattoo nito. Sinabi ng abogadong si Madad sa kambal na natrace nito ang bahay ampunan na dating kinalalagyan ng kanilang kapatid na nagngangalang Nihad of May sa Kfar Riot. Nang sumiklab ang digmaan ay nawasak din ang bahay ampunan, kaya ayon sa abogado ay napaka-imposible nang makakuha sila ng record sa bahay ampunang iyon. Ayon pa dito ay may kilala siyang warlord na maaaring makapagtuturo kung nasaan na si Nihad ngayon. Kaya nagtungo sila sa Daresa. Nang makausap na nila ang matandang lalaki ay sinabi nitong wala siyang kilalang ganoong pangalan. Pagkatapos nun ay bumalik na muli si Simon sa kanyang hotel nang may kumatok na 2 lalaki sa kanyang pintuan. Sinabi ng mga ito sa kanya ang tungkol sa kanyang hinahanap at kailangan niyang sumama sa kanila. Tinawagan ni Simon ang abogadong si Madad at sinabing susunod na lang ito. Sa nakaraan, na makalaya na si Nawal at sumakay sa isang kotse sa malungkot na kalsada, ang lalaking na sa kanyang harapan ay nagpapasalamat sa kanyang serbisyo at sinabing tutulungan siya nito kasama ng kanyang mga anak na makalipat sa Canada kaya nagtungo sila doon. Sa kasalukuyan,
makikita si Simon habang nakapiring ang mga mata at tinanong siya kung bakit nais nitong makita si Nihad. Ipinaliwanag ni Simon ang buong detalye. Sinabihan siyang tanggalin ang kanyang mga piring at nakita niya ang tunay na mukha ng warlord. Ayon sa leader na si Shamsuddin, si Nihad ay napakagaling na sundalo, ngunit matindi ang pananabik nitong makita ang kanyang ina. Kalaunan ay sumabak si Nihad sa kainitan ng giyera at doon nakapatay siya ng 7 kalaban bago siya mahuli at dinala sa Kafir Riot kung saan pinangalanan siyang Abu Tarek. Samantala, nakita naman ni Jin si Simon sa kanyang silid sa hotel na tulala. Nang tanungin niya ito kung ano ang kanyang problema ay sinabi ni Simon na ang kanilang hinahanap na kapatid ay ang kanilang tunay na ama na ikinabigla naman ni Jin. Sa swimming pool kung saan naglangoy ang mag-inang sina Nawal at Jin, habang nasa gilid ng pool si Nawal ay nakita nito ang 3 tuldok na tattoo sa isang sakong. Umahon si Nawal at nilapitan ng lalaki at nang lumingon ito sa kanya ay lumalabas na ang lalaking iyon ang paulit-ulit na humalay sa kanya nang nakakulong pa siya sa bilangguan. Naalala pa niya ito kahit nagkaedad na ang lalaki, ngunit hindi na siya nito maalala. Nabigla si Nawal kaya tahimik itong naglakad at umupo na lamang. Ang iba pang bahagi na sinabi ng warlord kay Simon ay nakatira si Nihad sa Canada sa kanyang bagong pangalang Nihad Harmony. Tinungo ng kambal si Nihad sa Canada at iniabot ang liham ng kanilang ina para dito. Binasa ni Nihad ang 2 liham at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa dahil napagtanto niya kung ano ang kanyang mga nagawa. Iniabot naman ni Jin Lebel sa kambal ang huling liham ni Nawal para sa kanila na nagsasaad kung gaano niya kamahal ang mga ito. Sa huli, makikita si Nihad na nakatayo sa harapan ng bagong kabit na lapida ng kanyang tunay na ina. Kung ikaw si Nawal at nalaman mong ang ama ng iyong mga anak ay ang iyong nawawalang anak, ipapaalam mo pa ba ito o ibabaon na lamang sa limot? Ikomento lamang po ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like, comment at share na din.